Ituloy natin ang usapan tungkol sa leptospirosis kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, gaano ba katagal ang incubation period ng leptospirosis? At kailan ka dapat magpakonsulta halimbawa napalusong ka sa baha? Pops J, itong incubation period ng leptospirosis, kapag na-expose ka na nga talaga doon sa baha, ay nasa 2 to 30 days. And kailangan mo nang magpakonsulta. Kapag syempre meron ka ng sintomas, oras na, ayun nga, alam mong lumusong ka doon sa baha, at kasi hindi natin masasabi kung infected ba or doon sa baha mismo ay merong tinatawag na leptospirobacteria, kung saan nagmumula nga doon sa mga ihi ng daga o iba't ibang uri ng hayop. Kasi pwede ring magmula sa mga ihi ng alaga nating pusa at aso, ganun, Pops J. Ika nga nung ibang mga tao, pagka may nakitang baha, naku, kadiri yan, no? Ayaw lumusong. Pero bukod sa pwedeng makuha sa tubig baha, Francis, ang bakterya na ito, nakakahawa ba? Halimbawa, infected na. Pops J, in rare cases, according din sa research natin, pwedeng makahawa itong leptospirosis ng human to human through sexual intercourse. Pero in rare cases yon, Pops J. Kasi karaniwan talaga ay animal to human yung transmission ng sakit na ito. And nakukuha nga mula doon sa infected na ihi ng halimbawa, ng daga or ng iba't ibang klase ng hayop, Pops J. Maipapaliwanag ba natin sa ating mga viewers, sa mga nanonood, kung gaano kadelikado itong leptospirosis, Francis? Pops J, kasi may iba't ibang risk na pwedeng makuha ang isang pasyente na infected or positive doon sa namamatay ba leptospirosis. siya? Yes, Pops J, may mga cases na talagang ikinamamatay ito ng mga tao kasi tinatamaan nito yung natin, yung mga mahalagang parte ng ating katawan, organs, specifically yung kidney at liver. And in rare cases din, kapag talagang mas malala yung epekto sa atin itong leptospirosis, ay pwedeng magkaroon ng kidney or liver failure, Pops J. Ano ang first aid, Francis, sa leptospirosis? Pwede ba itong i-self-medicate? Pwede mo bang gamutin yung sarili mo kung sakali? Pops J, ang pinakapayo sa atin, kung halimbawa alam natin na na-expose tayo doon sa tubig na may infected ng leptospirosis or sa kahit anong klaseng bahayan, Pops J. Kasi kapag lumusong ka dyan, lalo na kung yung baha na yun ay mula sa umapaw na drainage system or kanal, alam nating madumi na yun. Kapag na-expose tayo doon, ang pinakapayo ng mga health expert ay kumonsulta na agad sa doktor kapag meron kang sintomas. And may ibibigay kasi silang mga prescription drug na antibiotic na pwede mong inumin para malabanan ng ating katawan yung halimbawa bacteria na meron na or pumasok sa ating katawan. At ayun nga din, paalala din syempre natin, Pops J, para dun sa mga nasa low-lying areas, lalo na yung mga communities na pinaka-vulnerable talaga dun sa mga pagbaha, ay huwag tayong susulong. Pero kung hindi talaga natin maiiwasan na lumusong doon sa baha, magsuot tayo ng mga protective gears. Yung sinasabi, Francis, halimbawa, wala naman akong sugat. Pwede siguro akong lumusong sa baha. Ganun ba yun? Pops J, kasi hindi natin masasabi na kahit wala tayong sugat, hindi na tayo magkakaroon ng or mai-infect nitong bacteria. Kasi pwede din nating, halimbawa, pumasok ito sa ibang parte ng ating katawan, Pops J. Kaya yung payo talaga doon, wag lulusong, pero kung talagang kinakailangan mo lumusong, magsuot ng bota, yung mga kinakailangang protective gears kapag tayo lumulusong sa baha. Kahit wala kang open wound, ano? Alright, Yes, maraming Pops J. salamat. Mobile Journal Francis Orcio.